Sa gitna po ng crypto bull market ay tinagurian ng CNBC itong si XRP bilang biggest winner ng Trump-led crypto rally. Mula po nang manalo si Pangulong Donald Trump sa eleksyon ay lumipad po ang presyo ni XRP mula po sa presyong 0.50 hanggang halos $3 kung saan ay meron po itong kabuang pagtaas na 370%. Kumpara po kay Bitcoin na tumaas lamang ng 46% at ang mas malawak na crypto market na may average gain na 93%. Sa XRP, ang nanguna sa performance. Bago ang eleksyon ay bumagsak po ang presyo ng XRP sa 50 cents or 0.50 dahil po ito sa patuloy na apela ng US SEC sa kaso ni Ripple. Ngunit matapos po ang eleksyon, sabay na tumaas ang interes ng mga investors, lalo na sa espekulasyon na maaring magkaroon ng mas maayos na regulatory environment para kay XRP sa ilalim po ng bagong administrasyon. Sa kasagsagan ng rally na ito ay umangat pa si XRP sa ikatlong pwesto sa pinakamalaking cryptocurrencies base po sa market cap. Bagamat naungusan ulit ito ni Tether o ang USDT. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisan po natin sa kung bakit umakyat ang presyo ni XRP. Ang bagong paglakas ng pwersa ni XRP ay resulta po ito ng maraming mga bagay. Una ay yung re-election ni Pangulong Trump at ang regulatory clarity. Mayroon po mga haka-haka na ang tagumpay ni Pangulong Trump sa eleksyon ay magdadala ng mas paborableng crypto policies. Ang desisyon po ng Federal Court na hindi ituring na security si XRP ay nagbigay po ito ng confidence o kumpiyansa sa mga investors. Maliban po rito ay ang interest sa XRP ETF. Marami pong mga institutional investors ang nagpapakita ng interest kay XRP at ilang malalaking kumpanya tulad po ng Bitwise, Wisdom3 at Grayscale ang siyang nagbabalak na mag-launch ng kanilang XRP-based ETF. Kapag naaprubahan po ito, magiging isa si XRP sa tatlong cryptocurrencies na magkakaroon ng kanyang sariling ETF sa US. At ito po yung maaring magdala ng napakalaking kapital sa market nito. Maliban rito ay ang pag-announce naman ng RLUSD na stablecoin. Yan ang approval po ng Ripple para sa RLUSD stablecoin mula po sa New York Department of Financial Services or NYDFS ay nagbigay rin ng panibagong momentum sa presyo ng XRP. Ang balitang ito ay nagbigay po ng tiwala sa mga investors na muling bumili, dahilan para agad na bumalik ang presyo nito mula $1.9 ay naging $2.4 muli. Ngayon ay paano po tinutulungan ng mga exchanges, mga crypto exchanges, ang pagtaas ng volume naman ni XRP? Yan, isa pang mahalagang aspeto ng paglakas ni XRP ay ang mataas na trading volume nito. Sa loob po ng nakarang araw ay umabot po sa $6.78 billion ang kabuang trading volume ni XRP, kung saan ay 5.4% na mas mataas kumpara sa nakaraang araw. Si Binance ang nanguna po sa trading ni XRP, kung saan ay meron po siyang $884.13 million na volume. Sinundan po ito ng South Korean exchange na si Upbit, kung saan ay meron naman po siyang $700.82 million. Sunod si Coinbase na meron pong $407.86 million at saka si KuCoin na meron naman po siyang $249.68 million. Ang mataas na liquidity na ito ay nagpapakita po ng patuloy na interes ng mga traders at investors kay XRP. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga traders at saka investors ni XRP. Yan, meron pong ilang mahalagang puntos na kailangan po nating isaalang-alang rito. Yan, ang unang epekto nito ay syempre magbibigay po ito ng pagkakataon para tayo ay kumita.
Ang malaking price swings ni XRP ay nagbibigay po ito ng oportunidad para sa mga traders na kumita sa short-term trading. Ang pagtaas mula sa 0.50 hanggang $3 ay isa lamang po itong halimbawa ng potensyal na kita para sa mga handang mag-risk. Maliban po rito ay ang isa pang epekto nito para sa atin ay ang pagtaas po ng kumpiyansa or confidence sa regulatory environment. Ang desisyon po ng korte na hindi ituring na security sa XRP ay isa po itong positibong senyales para sa regulatory clarity. Bilang isang Pinoy investor, maaari pong magbigay ito ng kumpiyansa na hindi agad-agad maapektuhan ng mga legal na issue ang presyo ng XRP. At nandito na rin ang pagiging handa sa volatility. Bagamat promising po ang performance ni XRP, mahalaga pong tandaan na ang crypto market ay likas na volatile. Ang biglaang pagbaba po ng presyo ni XRP mula $2.86 patungong $1.9 ay maaring magdulot ng panic sa mga baguhang investors. Kaya't mahalaga po ang tamang risk management. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang tagumpay po ni XRP sa Trump-led crypto rally ay isang patunay na ang crypto ay nananatiling isang dynamic at unpredictable na market. Ang performance po nito ay maaring magdala ng malaking kita para sa maraming traders. Ngunit hindi po ito garantiya na tuloy-tuloy ang pag-angat. Kung ikaw ay isang Pinoy na nag-i-invest o nagtitrade ng crypto, mahalagang maging maingat po at mag-research bago po pumasok sa anumang posisyon. Huwag po magbase sa hype lamang at siguraduhin na uunawaan ang mga risk na kaakibat ng ganitong klase ng investments. Sa kabuuan ay si XRP ay patuloy po na nagbibigay ng excitement dito sa mundo ng crypto. Lalo na po sa pag-asa ng mas malinaw na regulations at potensyal na adoption ng institutional investors. Bilang isang Pinoy investor, ang susi ay ang pagiging educated, maingat at alerto sa mga galaw ng market. Sa ganitong paraan ay ma-maximize po natin ang oportunidad habang naiiwasan natin ang mga hindi kinakailangang risk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana ay inyo pong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.